nung magising ulit ang mga pangarap ko. Almost 9 years ago na po yun, isang tao lang din po ako na nakaupo, nakikinig sa mga ganitong event na muling mabuhayan ng loob, na meron pa palang pag-asa na posible pa palang matupad yung mga pangarap ko. Kaka-attend ko po ng mga ganitong event, nabuhayan po ako ng loob, kakapakinig sa mga tao na nagsasalita dito, nagsishare ng mga success story nila, na-inspire po ako. And ngayong hapon, blessed po ako, grateful and thankful na yung dating nakikinig lang, nai-inspire sa mga taong nagkaresulta sa negosyong to, isa na rin po ako na tumatayo, nagbabalik ng inspirasyon para kayo naman po yung i-inspire at i-motivate na maniwalaan nyo rin po na posible nyo rin pong makuha yung mga pangarap nyo sa buhay. Ayan. So, excited na po ba kayong malaman ang Sunday story ko? Yes! Excited na po ba? Yes! Ayan. So, gising na gising pa. So, excited na rin po ako. So, before I start, sino po ba si Jera before Sunday? Ayan. So, ako po ay mahiyaing probinsyana, galing po ng Quezon Province. Kung mapapansin niyo po, halos lahat ng mga nagsasalita na taga-Sunday ay nagsisimula pong mahiyain. Isa po ako doon. Galing po ako ng Quezon Province. Ako po ay call center agent. Yan po ang aking unang trabaho after ko makagraduate ng college. Hindi po siya related sa kursong tinapos ko, pero dahil nga ako po ay breadwinner ng pamilya, wala na po akong time para maging choosy pa sa trabaho noon. Kaya pinasok ko na po yung pagiging call center agent. And then nabigyan din po ako ng opportunity na makapagtrabaho abroad. May OFW po ba dito? Former OFW? May kakilala kang mag-anak, kaibigan na OFW? Meron po? Ayan. So, naging OFW din po ako ng panandaliang panahon. And sa saglit na panahon na yon, talagang doon ko rin po napatunayan na sobrang hirap pong maging isang OFW. At dahil nga po doon, sa pangingibang bansa ko, hindi po ako prepared. Nagkaroon po ako ng, nahirapan ako mag-adjust sa bagong working environment ko. And then ang pinaka nag-struggle talaga ako is yung homesick. Hindi ko po kinaya yung homesick dahil first time ko po mga ibang bansa at malayo sa pamilya. So yung pag-a-abroad ko po, hindi siya nag-workout. Akala ko before yun na yung start ng greener pasture ng career ko. Pero since hindi siya nag-workout, kasi po ang nangyari, yung challenges na na-encounter ko sa pag-abroad, nauwi po yung lahat sa depression. Nauwi po sa depression to the point na kailangan po akong iuwi dito sa Pilipinas para dito po ma-recover. At kung makikita niyo po yung itsura ko dyan sa pag-call center, parang pala kami oh. Ayan. So, eto po ako nung umuwi ako. 22 years old po ako that time. Kung makikita niyo po, nung halos butot balat po ako nung inuwi dito sa Pilipinas. Yan po yung nangyari sa akin. And dyan ko na po nakilala ang Sunday. So ako po ay nag-start, katulad nung parang may napakinggan ako kanina, nag-start hindi dahil sa business, kundi dahil sa product. So ako din po, ganun. Hindi po ako nag-start kay Sunday as business agad. Product lang po, kasi nga po meron akong health condition that time. So isa po ako sa mga taong pinag-eksperimentuhan ng sponsor ko kung yung barley ba talaga ay maganda. And alam niyo po, true enough, kakatake ko po ng barley, napatunayan ko po na maganda naman po pala talaga yung product natin. In short, natulungan po ako for my faster recovery. Kaya po, nag-decide ako na gawin na din po siya negosyo. Nag-join po ako kasi nga po as a breadwinner, hindi ko po afford na matenga ng matagal kasi nga po meron po akong pamilya na sinusuportahan sa province. So yan po ako nung nag-join ako kay Sunday. And nakita ko rin siyang avenue for me habang nagpapahinga, nagre-recover, na kumita ng extra income. So ito po ako nung nagsisimula. Kung mapapansin niyo po, no, sobrang challenging po sa akin nung time na yan. Kasi imagine niyo po, mentally, piniprepare ko po yung sarili ko, paano gawin yung negosyo. But kahit anong gawin ko, physically, hindi po ako prepared. Kasi nga po, kung titignan niyo yung itsura ko, sino mga first timer dito, pwede po bang makita, ayan, ma'am, kung ako po yung magbebenta sa inyo ng barley, yan po yung itsura ko, bibili ka ba ma'am? Di ba? Hindi, kasi nga po, mas mukhang kailangan ko pa yung produkto. Sobrang challenging po nung time na nagsisimula kami. And, buti na lang po talaga, e-commerce ready na si Sante kasi nga po, mas na-maximize namin yung digital marketing ng Sante. So, sa case ko po na yan na
mahiyain, tapos nadja-judge pa, di ba? Nadja-judge pa na ginagamit mo ba yung produkto mo, eh mukhang may sakit ka pa kaysa sa akin. So, minaximize ko po yung online. Hanggang sa, marami din pong mga ups and downs, kahit online, mapa-offline, online man yan, maraming challenges na pagdadaanan. Pero ang importante po, ituloy nyo lang po. Ako po kasi, kahit na maraming challenges ang dumating din po ako sa point na gusto ko na mag-quit kasi parang walang nangyayari, ilang years na wala pa rin nangyayari, tinuloy-tuloy ko pa rin kasi pinanghawakan ko po yung mga napapakinggan kong story, yung mga mentors na nag-share ng mga success story nila, tiningnan ko lang na someday ako naman yung mag-share ng success story ko. Ito, challenges lang po. And alam niyo po, true enough, na-overcome ko po yung mga challenges na yon. And up to now, kahit naman andito na ako sa sitwasyon ko na may mga challenges pa rin po. Pero ang maganda doon, tuloy-tuloy lang po nilalaban yung mga pangarap na gusto ko pa makuha sa buhay. And yan po, tuloy-tuloy, minaximize ko po. Hindi nila ako nakikita, syempre, hindi nila nakita yung tsura ko. So, nakakabenta na po tayo ng maraming produkto. And ang maganda dyan, hindi lang po product yung nabibenta natin, pati mga membership na rin po. Hanggang sa unti-unti, nagkakaroon na rin po tayo ng mga business partners. And alam nyo po, 3 years ko pong ginawa yung Sante bago po ako nagka-breakthrough or nagka-momentum. So, ayan po, dahil nga po sa tinuloy-tuloy ko yung negosyo, pinahawakan ko po yung mga pangarap na gusto kong ilaban sa buhay. Nagkaroon po kami ng momentum, dalawa po kami ng asawa ko. And kahit nandun na kami sa point na nagmo-momentum, hindi pa rin po namin kinalimutan yung basic kung paano po kami nagsimula. Ito po yung basic natin dito sa negosyong to, sell, sponsor, and sustain. So whether you like it or not, kahit anong negosyo po, kung ayaw mo magbenta, hindi po pwedeng hindi ka magbebenta dito sa Sante kasi yun po talaga yung negosyo. Kahit saang larangan ng negosyo, kailangan mong magbenta. Ang maganda naman po dito sa atin, hindi lang produkto na ibebenta natin, kundi yung pag-asa na yung mga taong nawalan ng pag-asa na makuha din yung mga pangarap nila, ay posible pa po nilang makuha dito sa Sante. Ayan, so hanggang sa unti-unti po, nagkaroon na rin po ng grupo. Bilang isang mahiyain na probinsya, hindi ko rin po talaga in-expect na darating ako sa point na magkakaroon ako ng mga grupo, leaders na kakausapin ko, i-mentor ko. Talagang lumabas po ako sa comfort zone ko kasi nga po, nung na-open up yung mindset ko dito sa negosyo to, mas lumaki pa yung pangarap ko. And sabi nga ng mentors ko, sa negosyo natin, kung gusto mong mag-grow, kailangan willing kang gumawa ng mga bagay na hindi ka komportable. Which is yung paglabas mo sa comfort zone mo. So, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po yung paglabas natin sa comfort zone. Yung mga pagpe-present na yan, itong ginagawa ko sa inyo, hindi ko po talaga ito lubos sa kalain na gagawin ko dahil nga po mahihiyain ako. Takot akong lumarap sa tao, takot akong makipag-usap sa ganitong crowd. Pero, dahil sa tulong ng negosyo ito, kakaatin ng training na develop po tayo, nagkaroon ng self-development, nag-grow, and ito na po ako ngayon, nag-share sa inyo na story ko, and kahit sa paano sana na-inspire ko po kayo, no? And dahil tuloy-tuloy po tayo nag-grow, lumalabas sa comfort zone natin, ayan, tuloy-tuloy din po yung pag-grow ng ating negosyo, ng ating network. And alam niyo po dito sa negosyo natin, the more na nag-grow ka, the more na lumalaki yung team mo, yung network mo, sa pagdami rin po ng rewards na maghihintay sa'yo. So ano-ano ba yung mga rewards na yan? Mga gadgets po. Alam niyo po ba na napakarami po gadgets ang pinamimigay dito ng libre sa Sante. So sa mga naka-claim na po ng mga free gadgets dito, pakitaas naman ang kamay para makita po ng mga first-timer natin. Ayan. So sila po yung mga nakapag-claim na ng mga gadgets. At ang maganda po dyan, hindi po basta-basta, hindi tayo just lang ng mga gadget, no, na pinamimigay sa Sante. Mga luxurious gadgets po. And dito ko lang po na-experience magkaroon ng worth 100,000 na cellphone na po sa asawa ko, hindi ko lang binibit ngayon. And ano pa, mga travel po. First travel ko po kay Sante, Boracay. And then nasundan po na first international travel ko sa New Zealand. Yan po yung pagpunta namin sa farm natin sa New Zealand and sa manufacturing plant. And hanggang sa nagsunod-sunod na po, nag-cruise and counting. And yan, sa mga batang 90s dito, kung familiar kayo sa Titanic, ayan, signature pose po namin yung mag-asawa. Hanggang sa tuloy-tuloy po, iba't ibang country na po ang narating ng signature pose namin na yan, ni Rose and Jack. And ang maganda dito, hindi na lang po kaming dalawa yung nag-enjoy, hindi na lang ako. Pati po yung mga business partners ko, down the line, ay nakakasama ko na rin po sa travel. Ayan. So, ang dami po namin, magka-travel
tayo sa team. And sabi nga po ni Mentor Jones kanina, hindi pa nakakaalis ng travel for next month. Qualified na rin po tayo sa travel for next year. So pwede pa po kayo humabol. 500 po yung slots natin. And ano pa, ito po, car and house incentive na i-present po ito kanina ni Mentor Archie, no? Dati, commute is life po kaming mag-asawa. Hindi po kami pwedeng matulog ng sabay kasi pag pareho lalagpas kami, wala na kaming extra pamasahe pabalik. So kailangan may isang nagmamatsyag kung bababa na ba kami. And sa tulong ng negosyo ito, by God's grace, nagkaroon po kami ng sarili naming sasakyan ng libre and house and lot din po. Ito nagpapasa. Pwedeng po namin i-present. And meron kami pa-bonus na investment po. Condo unit po yan dito sa Metro Manila. And na-enjoy ko na po ngayon yung income. Peso and dollar earnings. Sabi ko nga po, hindi man ako pinalad kung ako po ay makipagsapalaran sa abroad. Sino mag-aakala na ito pala yung plano ni Lord sa akin. Mas gusto niya, kasama ko yung family ko, nandito lang ako sa Pilipinas, kumikita ko ng dolyar. At may pa-bonus pa po na savings. Sino dito may mga savings? Pareho po tayo nung empleyado po ako, yan din po ang hindi ko talaga magawa. Kasi nga po yung sahod ko, pag hindi sakto ay kulang pa. And alam niyo po, ang nakakatuwa dito sa negosyo ko, daily, monthly, weekly, trimester, quarterly, pipili ka na lang kung anong gusto mong sahod sa sarili mo. Imagine niyo po, no, meron ako dyan sa araw, almost 100,000. Almost 1 year ko po yung income sa pagko-call center ko. Pero dito sa Sunday, pwede mo siyang kitain. Depende kung gusto mo isang araw, isang buwan, isang linggo, bahala ka. Unlimited po ang income natin dito sa Sunday. At dahil po okay na yung income natin, hindi na po tayo lagi namang problema ng pagbabudget, na-enjoy ko na rin po yung pagbili ng mga bagay na gusto ko na hindi ko po magawa before. Ayan, alabat na yung ating alam. Na hindi ko po magawa before. Kasi nga po, hello, wala din po. Hello, ayun. So, hindi ko magawa before kasi nga po, kulang ang budget. Pero ngayon, pag pumupunta tayo sa mall, ang sarap pala sa pakiramdam na pag may nagustuhan ka, mabibili mo na siya. And, ayan, so nakakapasyal na rin po kami ng asawa ko kung saan-saang lugar. Dati yung date namin, dyan doon sa Pansitan, sa Lugawan. Ngayon, medyo unti-unti, nagle-level up na po siya. Ayan, at our own expense po yan na hindi nakakompromise yung aming budget. And, ayan, so nakakapag-give back na rin po ako sa parents ko, sa family. Sino po dito ang mga nanay? Ayan, ang dami. Ang sarap po sa pakiramdam kapag nakaka-receive kayo ng regalo sa mga anak nyo na hindi yung birthday, hindi Pasko. Diba? Sa mga anak dito, ang sarap magregalo sa nanay kahit walang okasyon. Diba? Tanong ko sa inyo, kailan yung huling naregaluhan yung nanay nyo? Kasi ako, sa tulong ng negosyo nito, kung kailan ko matripan bilhan ng regalo yung nanay ko, yung tatay ko, mga kapatid ko, nagagawa ko na po. Ang sarap sa pakiramdam. And itong mga bagay po na to, ito yung wala kami dati. Kasi hindi naman po ako galing sa mayamang pamilya, galing din po ako sa hirap. Ito po yung mga bagay na maaaring simple lang po sa iba sa inyo, pero sobrang laking bagay na po nito sa akin kasi nga po, hindi naman namin ito na-experience dati. Yung pag-celebrate ng birthday, simpleng pagbili ng cake, wala ka kami pambili ng cake dati. Pero nung nagsantay ako, every occasion, birthday, Father's Day, Mother's Day, I'll make sure na meron kaming pagsasalo-saluhan. Ayan. And yung mga simpleng bagay na hinihiling ng parents ko, yan, aircon, ref, yan yung mga dating wala kami sa bahay. Magkaroon man, saglit lang kasi masasangla ulit. Kasi makukulangan na ulit na ang budget. Pero dahil sa Sunday, sobrang sarap po na kung ano yung na-experience ko sa negosyong ito, napapa-experience ko rin po sa family ko. Yung bahay ng parents ko, bahay namin sa province, sa tulong din po ng negosyong ito nung pandemic, naparenovate ko po siya. So, mas komportable na po kami kapag umuwi sa bahay. So, ayan na po siya ngayon. And, ayan. Dito po sa negosyong ito, hindi mo po problemahin paano ka ba magiging successful, paano ka matututo. Dahil mapapalibutan ko po ng mga mentors. And sobrang thankful po ako dahil yung isa sa mga nagme-mentor po sa akin ay isa po sa mga may-ari ng kumpanya natin. Alam niyo po,
sobrang generous, sobrang humble po ng mga BODs natin. No? Hindi sila yung untouchable like sa ibang company. No? Sila po makakahalubilo mo po talaga sila sa travel, kahit sa office. Ayan, kahit sa office po natin, makakahalubilo nyo po yung mga BODs natin. And alam nyo po, sobrang dami nyo pong learnings ang matututunan sa kanila. Ganon din po sa mga mentors ko sa team. Yan, kahit sa ang team man po kayo naroroon, kung sino mang mentors po yung ma-encounter nyo, yan, open po kami, open po sila na i-guide po kayo. Hindi po ito kanya-kanyang team lang, lahat po tayo dito magtutulungan. Yan, and dahil po sa mga natutunan po sa kanila, sa mga guide po nila, napasama rin po tayo as Top 27 Sunday Elite. Yan po yung aking recent achievement dito sa Sunday. Ayan, so kadaan-daang libo po na business owners ng Sunday, isa po ako sa nabigyan ng opportunity na makasama sa community ito, prestigious community ng Sunday. Ayan, and so tapos na po. Ayun lang, ganun lang po kadali, kasimple. And alam niyo po, bago ko po ipasa yung mikropono sa susunod na share, ito po yung aking iiwanan sa inyo, no? Sa pagtupad po ng mga pangarap natin, nabanggit ko nga po sa inyo kanina, no? Natanong ko kayo kung nagising ba yung mga pangarap nyo. Kung nagising na yung mga pangarap na yan at worth it yung ilaban, huwag nyo na pong hintayin yung perfect timing. Wala pong perfect timing sa pagtupad ng mga pangarap nyo. Simulan nyo na po sa pagdidesisyon nyo ngayon. Bakit? Kasi magugulat po kayo, yung pangarap na pinapangarap, yung buhay na pinapangarap nyo lang noon, magigising kayo one day, buhay